At dahil po sa inyo, idadraft nyo ako ng special provision para bawal na gawin yan at hindi na magbumowa sa LGU ang tupad. Approve. Ayan, tapos na. Dole na. Ayan. Huwag na po idaan sa mga politiko. Ay! O, approve daw. Sabi ni Senator Tulfo, wag daw idaan sa mga politiko. Eh, bakit ngayon? Eto nga, lumabas nga yung Senator Tulfo. Yung balita na yan. Pamilya nila at kaanak nila na sumasawsaw sa tupad. Gusto lang makisawsaw. Kaanak nila na sumasawsa sa tupad. Sino yung tinutukoy ni Sir Ben? Utol to kapatid to mga kababayan Kapatid yan. Oh, eto si Sir Tulfo, Senator. Office of Senator Rapi Tulfo, Dole, Tupad. Oh, tuloy natin to. Gusto makiangkas dahil apelido tayo. Alam nyo kasi si Sir Ben Tulfo, dito ko nakita kay Sir Ben Tulfo na ayaw niya sa mga tao na mapagsamantala ginagamit ang mga ganito kasi katulad nitong tupad na ito ginagamit para sa political ambition, magpabango sa taong bayan. Ayaw ni Sir Ben ito. Kaya sana si Sir Ben huwag siyang pumasok sa politika kasi alam nyo naman ang politika nagpapaiba ng ugali yan sa tao. Ang kakapal na mukha. Minsan hindi po patas ang pagbibigay ng tupad sa mga tao sapagkat ang nakikinabang po yung mga kamag-anak, kaibigan, inaanak. Minsan daw kasi ang tupad ay hindi patas kasi ang nakikinabang daw yung mga kamag-anak. Narinig nyo, ito yung kanilang naging deliberation do sa Senado. Kaya maganda nga ang Dole ang siyang magpapatupad ng tupad para walang kulay ng politika. Dapat talaga, yung mga ahensya, dapat walang mga politiko ang hawak ng mga ayuda na yan. Kasi yung mga politiko, ginagamit nila, mga kababayan, mga karadyo ko, yung ayuda na yan para magpabango. Diba? Pera ng taong bayan yan, ba't nila gagamitin? Patupad ng tupad para walang kulay ng politika. Tupad lang po yung sa akin. Sabi ni Sir Tulfo, tupad lang daw sa kanya. So siya yung pero umagri siya dun sa sinabi ni Senator Loren Legarda na dapat walang politiko na makikialam sa tupad. Dapat mga ahensya lamang kagaya ng Dole. Pero sabi dito ni Senator Rapi Tulfo, tupad lang daw sa kanya at nangyari nga yung mga kababayan. Ito po yung anak, natatakbo na congressman sa 2025 according to Libayan. 10,000 piso ang ayudang dapat niyang maiuwi pero kinupitan daw ito at 1,000 na lang ang napasa kanya. Eto. 10,000 ayuda ang dapat na ibinibigay. Ang malupit nito mga kababayan, mga karancho ko, sa 10,000, ang naibigay lamang ay 1,000. At ang 9,000, yun ang nakupit. Kaya alam nyo, sa totoo lang po mga kababayan, mga karancho ko, mas maigi pa wag na lang magbigay ng ayuda sa mga kababayan natin Kasi ginagamit lang nila yung sinasabi nila ipamimigay sa sa taong bayan, pero ang totoo, mas malaki pa ang nakukupit nila kaysa sa napupunta sa kamay ng taong bayan. Biruin nyo, 10,000 ang ayuda, pero 9,000 nawala. 1,000 lamang ang napunta sa kamay nung tatanggap. Ito po ay dininig sa Senado nung nakaraan. Kasi diyan nga sa pumutok na issue ng People's Initiative na yan. Nagreklamo kasi daw, actually may mga video pa doon na napanood ako, nagsasalita pa, ay mapupunta lang po sa inyo yung 1,000 kasi sabi po na 9,000 daw po ang dapat maiwan. So palalabasin lang nila mga kababayan na pinirmahan doon ng isang tumanggap na 10,000 na kanya natanggap pero hindi pala kasi babawiin nila yung 9,000, 1,000 lang ang mapapasakamay nila. Gano'n ang mga trapong politiko. Dumadami na ang mga politiko at mga pamilya nila at kaanak nila na sumasawsaw sa tupad. Dala niya dito para... Hindi pamilya nila at kaanak nila ang sumasawsaw sa tupad. Parang sinabi mo, Sir Ben, hindi mo kaanak tong mga to Sino ba ito? Diba anak ito ni utol mo? Ito. Anak ito ni utol mo Sige.
ibigay ang tupad allowance nyo. Ano bang ibig sabihin ng tupad? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o tupad. Ang tanong, sino ba dapat ang nagpapatupad ng tupad program? Hindi ba dapat yung mga nasa gobyerno, sa Correct. ehekutibo, hindi naman sa tulong ng ibang mga kongresista sa kanilang distrito or sa kanilang kinalalagyan? Paano kung yung mga pamilya nakikialam? Pagkatapos pumapasok, pagkatapos may entra, nakikisaw-saw, nakikiangkas. Angkas, sakay, saw-saw, butas. ASS, butas. Whole is butas. In English. So, may karapatan ba ang mga kaanak nito mga politiko? Ginagamit ang kanilang apelyido? At anumang kadahilanan, nagpapakita na sila ng kanilang presensya, pagbibigay ng tupad na hindi naman dapat sila dahil ang napagbibigay ng tupad ay mga nasa gobyerno, yung mga public servant, because they are in the public office and they are the public servant, bayad at nagsisweldo at ginagampan nila ang serbisyo publiko. Paano yung mga kaanak nila? Hindi naman sila kasama dyan. Kaya nga, bakit ba kailangan, na ang mga politiko ang mag-aano niyang tupad na yan? Meron naman kasing, meron naman ahensya, gaya ng DOLE, na sila na lang dapat ang nag-aano ng tupad na yan. Kasi, totoo yun, na nagagamit talaga ng mga politiko, etong mga ayuda na ito, mga kababayan, kung minsan nga hindi lang nagagamit, nakukupit pa eh. Diba? Kagaya lamang nung isang doon sa Senado, 10,000. Pero ang napunta sa kamay niya ay 1,000 lamang, 9,000 ang nakupit. Grabe. Dapat yung mga ganyan, kinakasuhan pero wala tayong nalalaman na may kinakasuhan sa ganyan. Puro lang investigasyon. So, pag ganyan na wala nakakasuhan, paulit-ulit lang nagagawin niya ng mga mangupit, mga kababayan, mga karantyo ko. Paulit-ulit lang nilang gagawin yan. For example, ako, kinupit ko yung 9,000, 1,000 binigay ko. Siyempre, mapuputok yung issue na yun. No? Pero walang naging action sa akin, hindi ako kinasuhan. Ay, pwede kong ulitin ito sa susunod. Gagawin ko ulit ito kasi wala naman nangyari, wala naman sila, puro lang sila panakot na nakakasuhan eh. Diba? Kung meron namang matibay na ebidensya, kasuhan na. Diba? Kasuhan na nila, hindi yung puro lang sila salita. Gaya dyan sa Senado, puro lang sila investigasyon, wala naman tayo nakikita may kinakasuhan. Maliban na lang doon sa mga kayang-kaya nilang kasuhan. Pero pagka politiko, parang politiko, hindi nila kayang kasuhan, di ba? Pamilya man yan, anak man yan, asawa man yan, kung sino-sino yan. Ngayon nalalapit ng eleksyon. Susunod na taon, parami ng parami ang mga kaanak na mga politiko. Oy, nako, Sir Ben, parami ng parami ang kaanak ng mga politiko. Huwag mo i-set aside ang sarili mo kasi kaanak mo rin yan. Pero in fairness naman kay Sir Ben, hindi siya yung tipo ng tao na porket kamag-anak niyan hindi niya napapupunahin. In fairness naman sa kanya talagang kagaya ng ginagawa niya ngayon. Sino ba yung tinutukoy ang kaanak ng politiko? Eto nga, yung isang anak ni Senator Tulfo na balita daw ay tatakbo, mga kababayan, tatakbong congressman sa 2025. These folks are coming up with different strokes. Kanya-kanyang estilo. Kanya-kanyang estilo. Diskarte. Unti-unti na kaming binabaha sa bitag patungkol sa mga politikong dinidikit ang kanilang mukha sa mga tarpaulin. Dinidikit ang kanilang mga mukha sa tarpaulin. Ano kaya itong tarpaulin nito? Office of the Senator Rapi. Office of Senator Rapi Tulfo. DOLE, tupad, payout, kampi mo sa Senado, handog ni Senator Idol. Grabe, dalawang pangalan talaga. Handog ni Senator Idol Rapi Tulfo. At sa mga ayudang inisyatibo ng ating pamahalaan, sila ay nakikisaw-saw, nakikiangkas dahil sila ay anak, dahil sila kapatid, dahil sila asawa. Or ano man ang dahilan. Dahil sila nakikisakay, dahil sila anak, dahil sila kapatid, dahil sila asawa. Talagang tumbok na Sir Ben, na gusto nilang makisawsaw yung tupad na dapat yung mga public servant ang nagpapatupad magkus mga pamilya nila. Transferable ba
itong ganitong klaseng gawain na dahil pamilya ka, so ikaw kapatid, ikaw ganito, ikaw anak, pwede mong gawin yon. Shameful ang mga trabaho ito. Tinatabla na ba kayo? Kayo mga politikong sinasabi, tinatabla na ba kayo? Bakit kumukuha ng tibay ng sikmurat naman? Ay, pusa. Grabe. No, saan ba kayo kumukuha ng tibay ng sikmura? Pambira, Sir Ben, talagang real talk to, ha? Saan kayo kumukuha ng tibay ng sikmura para gamitin nyo yan? Tinatabla na ba kayo? Ibang klase talaga to si Mang Ben, eh. Tawag dito ni Libayan Lolo Ben, eh. Ang loob ng gagawa niyo. Well, let me go any further. Let's do it this way. Have you ever heard about spineless traditional politicians afraid to speak up and have the courage to oppose their critical constituent or critical media, telling them exactly what they need to hear? And these trapos, they show shameful. Ano, Sir Ben? This trapos? Ulitin natin, ha? Or critical media, telling them exactly what they need to hear. And these trapos, they show shameful lack of courage to stop their family members who doesn't have any talent or know-how or no intelligence in what it is, the meaning of public servant. They think that they can cash on their last name, and they think that their faces, they're associated because they came from the same clan and their last name. Shameful. They're using it. Grabe, no? Parang, mga sinasabi ni Sir Ben talaga, kung maririnig siguro ito ng kanyang mga, tatamaan talaga sila dito, magagalit sila dito kay Sir Ben, no? These traditional politicians should be ashamed of themselves for allowing their incompetent pea-brain family members, allowing them to distribute tupad. Eto yun na nga sinasabi ko, kaibahan ng mga Duterte. Hindi ang mga Duterte nakikialam dyan sa mga ganyan klaseng Hindi nila pinapakailaman, pinanghimamasukan kasi pupunahin sila ng taong bayan. Actually, hindi naman taong bayan pupuna eh. Yung mga mga kalaban, yung mga dilawan, mga, di ba? Sila sila pupunahin sila eh. Hindi sila humahawak ng pera. Kagaya lamang ng 51 billion, mga kababayan, mga karancho ko, hindi pala dumaan kay Pulong yun, sa kamay ni Pulong. Hindi nahawakan ni Pulong yung 51 billion na yun. Diretso pala sa DPWH. Kaya sobrang doon si Pulong kasi pinagbintangan sa yung pala wala palang pinanghahawakan ito si Saldico. Walang ebidensya pinanghahawakan. Wala pinanghahawakan si Saldico na mga kababayan na patunay na dumaan sa kamay ni Pulong yon. Actually mali nga yung paliwanag doon ni Banat Bay sa kanyang vlog doon na ginamit na yun sa pang-ayuda. Hindi pala talaga dumaan sa kamay ni Pulong yung kundi diretso sa DPWH project, para yun sa project. Na ngayon po ang DPWH, mga kababayan, mga karancho ko sa mga hakwa na hindi nakakaalam, wala po ngayong budget, zero budget po ngayon sa 2024 ang DPWH, kaya wala po tayo maasa na makikita mga pinapagawang kalsada, pinapagawang mga tulay, kagaya overpass, kagaya ng proyekto noon ni Tatay Digong na build. Wala po tayo maasahan ngayon na makikita may mga papagawa ang Administrasyong Marcos. Mismo si Senator Amy na nagsalita niyan. Marilyn Faret, good afternoon Interfering, even encroaching, using their last name, and this Trapo allows their family. Parang kulang lang sabi ni Sir, pero wag niyong gagamitin ang last name na tulpo para lang sa inyong mga pinaggagawa. To go ahead, do it. Because they have the same last name. And they're cashing on the last name. Shameful. Which is why the family dynasty and politics should be stopped. But then again, there are exemptions. There are exemptions to the rules. There are politicians who are
You can consider them dynasty, but they have the brains, the courage, the passion, the dedication, and they can serve. But there are those, they don't have this. They don't have the courage. They don't have, not even unable to articulate, communicate themselves. Pero ginagamit lang po ang kanilang apelyido. Siguro kung may anak ako na ganyan, tapos ako na sa politiko, hahampasin ko. Nakaw! Sabihin ko, Ito matindi, no? Siguro kung may anak daw si Sir Ben na ganyan, hahampasin niya. Grabe, no? Anong gusto mong mangyari, Sir Ben? Sir Ben, anong gusto mong mangyari? Yung anak ni Senator Tulfo, hampasin niya. Huwag ka nang makisawsaw. Huwag ka nang makiano dyan sa ano na yan. Ganun ba yon? Alam nyo, siguro sa mga politiko rin, no, sana yung mga anak yung babae, huwag nyo nang hayaan na pumasok pa sa politika. No? Dapat hayaan nyo na lang na sila ay maging plain housewife pagka sila ay nagkapamilya. Diba? Ito yata yung asawa ni Attorney Garrett, mga kababayan, mga karancho ko. Etong anak na babae ni Senator Tulfo. Huwag ka nang pumasok dito, baka mapapahiya ang pamilya natin. Subalit, yung mga ibang politiko na may utak, pero siguro sa genes, yung talino na ipapasa nila sa kanilang mga anak, nakita yung pagiging tapat doon sa kanilang pagsiservisyo sa bayan dahil may puso, madaling takbuhan, madaling puntahan. Totoo, may talino. Pwede yun. Paano yung wala? Gusto lang makisawsaw, gusto makiangkas dahil apelido tayo. Ang kakapal na mukha nyo. Akin po, dapat talaga ang magbibigay niyan diretso mula sa DOLE and then DOLE abutin po doon sa mga beneficiary at ang dapat po mag-identify ng mga beneficiary. Kung ako po masusunod, dapat po ang DOLE because they are the ones who has the qualifications and the know-how kung sino-sino po talaga ang nangangailangan ng trabaho. It is not the politicians. The politicians are supposed to do legislation. The politicians... Sabi ni Senator Tulfo, dapat daw talaga ang DOLE ang mag-distribute yung ano na yan. Pero bakit kayo nagagamit, no? Bakit kayo pumutok yung issue na yan? At ngayon, si Sir Ben nga ang binabalikan Siya ang binibeltahan Supposed to manage the affairs of the local government. Di na kayo kailangan magpahaba dahil sumasang-ayon ako sa inyo. At dahil po sa inyo, idadraft nyo ako ng special provision para bawal na gawin yan at hindi na magmomowa sa LGU ang tupad. Pero ang DOLE Kabuhayan hindi kaya ng iba ng LGU. Kailangan, hindi kaya by administration ang DOLE Kabuhayan by experience. Kailangan may partner LGU at may partner cooperative or organization. I know because I was a local representative for 3 years. However, pagtupad, sabi ni Secretary, kaya ba nyo? May mga tao kayo, may absorptive capacity po kayo. Meron, no? Sabi ni meron Secretary, no? Na hindi approve. po. Ayan, tapos na. DOLE na. Ayan. Huwag na po idaan sa mga politiko. Ay! Approve daw. Sabi ni Senator Tulfo, huwag daw idaan sa mga politiko. Bakit ngayon? Eto nga, lumabas nga yung Senator Tulfo. Yung balita na yan, na anak mo pa ang dyan sa sa tupad na yan. Kasi po ang lumilitaw, nagagamit po sa eleksyon yung tupad. Yun lang po pinupuntok rito. Sabi ko po, okay, gusto ko po yung tupad, taasan pa natin yan, gawin pa natin 50 billion, 100 billion, 1 trillion. Kung ang pag-uusapan po natin, just an example, kung ang pag-uusapan po natin ay para mabigyan ng trabaho yung mga pobre nating kababayan, why not? I'm for that. Yan na naman tayo, Sir Tulfo, pobreng kababayan. Pinapaniwala mo yung mga kababayan natin sa salitang pobre. What I'm against is yung bang sa distribution na kuminsan hindi po patas ang pagbibigay ng tupad sa mga tao sapagkat ang nakikinabang po yung mga kamag-anak, kaibigan, inaanak, kasambahay, driver, what have you na mga politiko at nagagamit po sa eleksyon at the same time para ma-identify nila kung sino yung mga botante nila. Yung mga botante binibigyan at hindi bumoto sa kanila, hindi binibigyan. Nakaw, eto na. May tama dito si Sir Ben. Nagagamit daw kasi yung tupad ng mga politiko para sa kanilang pagpapabango. Pero anong nangyari ngayon? So it's not fair.
Yun na po yung sa akin. So, ang gusto ko po sana, You're correct. You're very correct. We should not use it for political purposes and give only those who supported us. In fact, I'll tell you this. I speak from experience. I hope I don't hurt anyone. hindi kayong, inaano ko yung Alam ko, dole. hindi ako, ine-example ko lang po Okay. na minsan, pag nagbibigay po, kamukha sa probinsya ko, nagtataka yung iba, bakit ba nasa listahan yung mga hindi naman bumoto sa atin o yung mga kalaban, Correct. followers ng kalaban? Sabi ko, taxpayers money to, gobyerno, at kailangan Tama. tulungan ng mga hihirap. Mahirap ko, mahirap mo, mahirap ng kalaban, mahirap yan, kailangan tulungan. Opo. Kaya Wala dapat na pipiliin kahit ba na hindi bumoto sa iyo yan. No, bigyan mo, pakita mo na pantay ka, parehas ka. Ganun dapat ang pagbibigay ng ayuda. Hindi yung kasi yun nga no, nagamit kayong tupad na yan. O, kagaya ng anak ni Idol. Sila yung nag-aano ng tupad na yan. Nakita naman natin sa video nung kanina, no? So obviously talaga na nagpapakilala na. At yun nga, ang tupad ang kanilang ginagamit para sila ay magpakilala, magpabango sa taong bayan. maganda nga ang DOLE ang siyang magpapatupad ng tupad Yes. para walang Yes kulay daw. ng politika. Kaya dahil po sa inyong mungkahi ay magkakaroon po tayo ng special provision na Ang tupad, diretso by administration po ang DOLE tupad. okay. Ibang programa, kabuhayan, kailangan Okay. po may partnership po Yung sa akin po, ng accredited organization. tupad lang po yung sa akin, ang point out ko. Kasi po, lumobo yung, That we appreciate it Okay. and we will, with your help, draft a special provision with the 25th Senator, Attorney Doblon. okay. Salamat, Madam Chairman. So, ang gusto ko lang po sana pakiusap sa DOLE, pangalagaan po natin itong malaking perang bilyones na in-entrust sa inyo ng Congress na para magkaroon po ng trabaho through tupad ang mga naghihikaos nating kababayan. Use it properly. Huwag ko sana mapunta to sa mga politiko o magagamit ng mga politiko para magpasikat, para kumuha ng boto o para Huwag na sana magagamit ng politiko para magpasikat. Ano nang nangyari na yon? Bakit nga si Serban umalma dito? Utol mo, bakit umalma? Mukhang binali mo, Senator Tulfo, yung sinabi mo na yan. mapaboran ang kanilang mga taong gustong paboran sapagkat tumulong sa eleksyon, sapagkat kamag-anak nila, etc. Huwag po sana ganun ang maging sistema natin. Okay? Yun lang pong pinupunto ko. Pero yung pagkakaroon po ng tupad sa budget ng DOLE, I agree. Kailangan po ng mga trabaho, especially nowadays, nakatatapos lang po ng pandemya, marami po nawalan trabaho, so itong tupad, makakatulong po ito not only na para magkaroon ng pera ating mga labor sector, yung mga walang trabaho, makakatulong din po sa ekonomiya. Dahil siyempre yung pera na galing sa tupad, na isinesweldo sa mga temporary na magkaroon ng trabaho, siyempre gagasusin po nila yan, so magkakaroon po ng movement sa ating economy, so to speak. Okay? So wag na po tayo dyan sa tupad.